Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Ano yung pinaka nakakaya sa pagbabarko? Pagpaalis ka na. Yan yung pinaka mabigat. Kaya ayoko nagpapahatid eh. Kasi yun yung pinaka Sa pagka aalis ka na, may naghatid sa'yo. Pagkalingon mo, automatic na yung luha mo. Ilang, kahit tigilan mo, wala. Hindi. Ganoon din, sir. Oo. Minsan, hindi na ako lumilingon. Pag hinatid nila ako, babay na, diretso na ng loob. Hindi ka nalilingon. Kasi pag once na lumingon ka pa, Iyak na. parang mas pinaka mabigat sa damdamin pa yun. Parang gusto mo pang balikan sila kasi nga nakikita mo malungkot sila. Pero ako lagi kong ginagawa. Pagka talikod, diretso na ako. Wala nang lingunan yun. Kasi yun yung pinakamasakit eh. Pinakasakit part. Pinaka parang ayaw mong dumating. Pero kailangan, di ba? So, hindi siya yung tipong may birthday si anak, may birthday si Mrs. Anniversary namin ni Mrs. O kaya may sakit si one of the member of the family. Hindi yun. Hindi yung pag-aalis ka. Yun yung pinakamasakit. Pagbabarko. Oo. Isa pa yun, yung mga na-miss mo mga celebration. Siyempre, yan. Sacrifice yun. Yung sacrifice mo. Normal pa ako. Iba kasing, iba yung feeling eh, pagka may bata nang involved eh. Hindi pa ako lasing. Alam mo, i-consider mo na yung mga araw na wala ka sa mga special days nila. Yun yung yun yung Isa pa sa pinakamasakit. kasi yung bata pagka nagkaisip yan, nagbibilang yan. Ilang birthdays ko yung wala ka. Tapos, no? Ilang recognition day ko Wala. na wala. Ganun yung mga ganun yung mga i-consider mo eh. Saka yun yung hinahanap sa'yo. Ha? Hindi yung hinahanap sa'yo. Ganun talaga kahit naman hindi hanapin eh. As a father, ano mo yun eh. Dapat alam mo rin yun eh. Yan talaga. Ganon. Kailangan. Kung kinikita mo lang yung kinikita mo sa barko, kung kinikita natin dito, ba't mo pa kailangan umalis? Wala nang alisan. Stay ka na di. Kaya nga yung ibang seaman, di ba? Ang ginagawa ng mga yan, hanggang nag-iipon din. Iyon ng mga business, hanggat maaari. Para dumating yung time na hindi na alis. Kaya na. Dito na lang sa, kumikita ka na rin, di ba? So, para kayo ng mga mindset na gano'n na tipo. Lahat ng seaman naman, ganun eh. Negosyo kasi number 1 yun. Number one. Ano yan eh? Asset yun eh. Yun na. Yun yung tutulong sa'yo makaalis dyan sa pagiging empleyado. Rat race, no? I-shot mo. Hindi naman pwedeng mag-resign ka doon ng hindi ka nasasampa ng barko nang wala ka man lang ipon, di ba? Wala ka man lang income. Oo, di Wala ba? ka palit yung barko. Dapat may kapalit yung barko. Kahit kalahati lang ng kinikita mo, tapos yun yung pumapasok sa'yo sa Pilipinas, okay na yun. Kasi iba talaga pagka, masakit talaga pagka yung talagang time na alis ka na. Ibang 2 araw, 3 araw, alis ka na eh. Hindi alis di ka na makatulog din eh. Kahit nasa loob ka na lang ng bahay. Kasi isipin mo na naman yung trabaho sa barko. Ilang buwan ka mawawala ulit. 6 months, 7 months, depende, di ba? Kaya talagang kailangan business. Business pagka mag-iipon. Pag dumating yung time na nakaipon, siguro pwede na rin tumigil. Tanda ko ito nung high school eh. Si Mang Bautista. Oo, yun. Diba? Parang kung ano yung after 5 to 10 years ata, ano si feeling ng boy mo ba yun? O yung career mo. Sasabi niya, businessman. Parang yun talaga tumatak sa akin kasi sabi ko, pinanood ko to si Glenn. Tutugtog, tapos may ito sa arts eh. Pero trip niya, business. Tumunta lang ako nun, ang sinagot ko nun, seaman. Kasi may mga contact yung parents ko sa pero hindi na ako nagtuloy nun eh. For some reason, hindi na ako tumuloy nun. So, kaya pag nakikita ko si Glenn, kasi nasa isip ko dito palagi, gusto na ito mag-business. Totoo. Cheers pare. Malaki kasing malaking factor yun eh, para Hindi ako galit. turning point mo yan eh. Para iwan yung mga times na nakasanayan mo na iniiwan mo yung pamilya mo. Imagine 7, 8, 9 months kang nagtatrabaho without day off. Sarap. For example, ganyan. Let's say, papasok ka for example, dining department kami. Pares kami ni Julius. So, kailangan mo ng 3 alarm sa isang araw. Gigising ka kasi ng breakfast, gigising ka ng lunch, saka ng dinner. So, ang tulog mo nun, in between. Putol, no? Putol. In between breakfast and lunch, tsaka in between ng lunch, tsaka dinner. Pinakamahinga mo na dinner nun.
After dinner. After dinner. Yun ang pinakamahabang resting time. Yung pinakamahaba na yun, mag-i-start ka magpahinga is mga 12 12. midnight. 12 or 1. Depende pag may load ka pa. Kasi syempre gusto mo ring makausap yung relatives mo or family mo dito sa ano. Kasi Syempre mag-spend ka rin ng time. yung alas 12 doon, 12 midnight, 12 hours, 13 hours, 11 hours gap from US. Oo. Tanghali dito yun eh. Oo. So, gising yung pamilya mo. So, may time kang tumawag. So, yung time na iaano mo ron, ibabawas mo yun sa resting hours. Yung time na gagamitin mo para tawagan sila, ibabawas mo yun sa rest hours. Gigising ka na naman ng alas 4, alas 5. Madaling araw yun. Kasi for breakfast duty. Ganun ang routine. Sa amin For 8 months. 6, 7, 8 months. Tuloy-tuloy yun. Walang off yun. Grabe, no? Walang tinatawag na day off sa barko eh.